Hello, good evening, peace be with you. I late the time because I was my dress earlier. I rest and then before me to go back. Therefore, I am late the minutes for the live discussion. Our topic for tonight is the how to the makes the law is a topic for tonight. How to the mix of the law. Yun po ang ating is that the topic for tonight. Paano gumawa ng batas is our topic. Ganun po. Paano po gumawa ng batas, ng law. Commandments of God is through the law. Original of the law is the commandment of God. Full of the law is the holy book from the Lord. About the law, the made man the law is derived from the holy book is the copy. About that, copy the made man of the law from the holy book of the Lord. Copy derived from the holy book. It's not original. Made man the law, the people is not use our God in the judgment. Discard God about the made man the law. Break the God about that is a made man the law. Wrong. All made man law from people is wrong about this, not perfect law. Perfect law is holy book from God. Its original book of the law is the Holy Bible, is the book of the Lord, original of the law. Made man of the law is derived from the holy book, is copy about that. Some the law, the made man, or other that the law, siya add, or some about this to add the book of the law made man. But the holy book is original of the law. Use the God for the judgment. This is a holy book. Made man the law, discard God is not just the judgment. Ayun po. Original of the law is the holy book. Holy Bible. Made man the law is all of that and then add instead is a copy about from the Bible. Yan ang topic natin. Ito yung Biblia po kasi, yun po yung original law, ganun po. Hindi po gagamitin ng Diyos yung made man the law, hindi po. Discard of God dyan, tapon yan. Kasi yung book of the law, kasi meron pang libro doon yung aklat na sa langit, meron po yun, may copy from God, ganun. Ando tumbo yung original, ito yung ginagamit nating Biblia, ano po yan, yung Xerox lang po from the heaven, ganun po. Ganun po, yun po yung, ang paggawa kasi ng batas, gaya natin, di ba, tayong sa mga, dito sa Pilipinas, ang gumagawa ng batas, yung Senado, saka yung mga congressman, saka yung councilor, saka yung legislator, sila po yung mga gumagawa ng batas.
Ganun po. Pero sa Biblia, may turo rin po yung kung paano gumawa ng batas. Dapat po yung gumagawa ng batas, yung mga nakakaalam ng law ng God. Kasi doon naman talaga galing ang law natin sa commandment ng Diyos. Ayun po yung gumagawa ng batas, yung mga alam yung utos. Ganun po. Make the law is the known the law. Make the law is 3 person and more and witness about God is the makes of the law. Ganun po. Yung sa Biblia po kasi ganun Yung tatlo o higit pa sa marami, higit pa, tapos ang saksi, yung Diyos, witness of God for making of the law. Ganun po yung ginagawa ng mga Israel, yung pag gumagawa po sila ng batas, o sila pong lahat doon, yung mga nakakaalam ng utos, saka yung ang witness nila God. Ganun po yung paggawa ng batas. 3 tao o higit pa, tapos witness po yung Diyos. Pero merong gumagawa ng batas na hindi naman sa kalooban ng Diyos, meron pong ganun. Meron pong turo ang banal na kasulatan. May gumawa ng batas. Kasi merong gumawa ng batas sa Biblia mali. O meron namang gumawa ng batas, tama. Ang paggawa po kasi ng batas, halimbawa, ganito. Halimbawa, yung lupain ng Quezon City, wala pang mga bahay dyan. Tapos, may binili natin. O meron yung hangganan, gagawin natin halimbawang Pasay at saka isang Bulacan. Yung kalahati nun, yung kalahati, Pasay, yung kalahati Bulacan. Halimbawa lang yung lupain ng Quezon City. Yun, may mga testigo na sa katunayan, yun na yung Bulacan, yun na yung Pasay, ganon. Merong mga papel, merong witness, yung mga nakakalam ng batas o magkakaroon ng kasulatan, lalagdaan, ganun po yun. Okay, bibili ka rin ng lupa o may mga witness and then the signature about the law, yung nung the law, mga lawyer o yung po, may mga testigo, merong signature, yun po yung paggawa ng batas, saka yung bibili ka ng lupa, ganun. O gaya ng sasakyan, di ba? Bibili ka ng sasakyan, merong law, may deed of sale, may pirma ng mga lawyer, o ganun po yung paggawa ng batas. Ang paggawa kasi ng batas, gaya ng mga Israel, gumawa sila ng batas Pero marami sila. Di ba nakakaalam ng utos? Ganun po. Sila yung gumawa ng batas sila rito sabi ng banal na kasulatan Ang batas po kasi dapat mabuti at matuwid. Ganun po. Pag gagawa ka ng batas, halimbawa gagawa ka ng batas, halimbawa gagawa ka ng batas, libre na yung hospital at gamot ng mahihirap, yun, panukala mo yun, pwede yun. Meron mga testigong mga lawyer, pipirma, ganun po. Ganun. Ganun po yung paggawa ng batas. Kaya libre na yung mga kabaong ng mga Pilipino. Yung mga pagpalibing. Wala pa namang gumagawang batas na yan, di ba? Yung libre na yung mga pagpalibing ng mga Pilipino at kabaong, wala po niyan. Sino kaya makagawa ng batas na para hindi naghihirap yung mahirap, di ba? Para lang sa mahirap yun, gano'n. Kung gagawa ka ng batas, di ba? Pipirma ng mga congressman, libre na yung mga panglibing nila sa kabaong, ganun, pwede. Wala pa namang batas na gano'n, di ba? Ganun po yung paggawa ng batas. Kailangan merong testigo, merong pirma ng presidente, ganun po. Kasi dito may gumawa ng batas dito, mali Meron kasing gumagawa ng batas, hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Ganun. Meron po kasing gumagawa niya, hindi alam yung batas. Pero mali yun.
Pero ang paggawa po ng batas, dapat mabuti at matuwid. Ganun po. Kailangan mabuti at matuwid ang paggawa po ng batas. Ganun po. Ganun po yung paggawa ng batas, yung mabuti at matuwid. Halimbawa, magpapanukala ka, tapos meron mga witness, tapos pipirma ng presidente yon. Yun. Kailangan yung mga nakakaalam na lawyer, mga lawyer, sila po yung pipirma, na maayos yun. Kasi dito, kailangang matuwid yung gagawin mong batas. Tapos hindi ka tatanggap ng suhol. Pagka basta nagkasala, ganon, parurusahan mo, ganon. Kasi yun yung batas eh. Ganyan yung batas eh. Parurusahan mo yung mga mali. Ganon po. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sabi ng Diyos dito gagawin natin yung mabuti at matuwid. Yun po, di ba? Ayun. Kasi siya may sabi nun ito sabi ng banal na kasulatan. Kailangan po mabuti at matuwid ang paggawa ng batas. Ito po sa hindi mo kikilingan yung duka at saka mayaman. Kailangan pantas ka. Yung bang wala kang kinikilingan, gano'n, kung may kaso, atulan mo yung tama. Kasi bawal sa Diyos yung sumalangsang ka sa utos. Kasi ang batas sa Diyos po yun. Sa Diyos po talaga ang batas. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Exodo 23:6. Huwag mong sisirain ang katulan ng iyong duka sa kanyang usap. Yun huwag mong sisirain yun. Wala kang kikilingan. Kung halimbawa mayaman yung isa, duka yung isa, di ba? Kailangan pantas ang paghatol sa batas. Ganun po yun, Ayun, patuloy ko po. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan. Yun, yung kasinungalingan. Layuan mo yun, Yung sabihin, hindi mo tatanggapin yun kasi mali. At ang walang sala, at ang matuwid, huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patotohanan ang masama. Ayun, huwag mo daw pag matuwid, yun yung kikilingan mo, yun yung walang kasalanan, doon ka kikiling, wag doon sa masama, ang ibig sabihin nito. At wag kang tatanggap ng suhol, hindi ka dapat tumatanggap ng mga suhol, ganon. Halimbawa, may kaso na yan, tapos papalayain mo dahil ikaw yung nandyan sa tungkulin, di ba, tatanggap ka ng suhol, bawal po sa Diyos yun, yung may suhol. Huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol, bumubulag sa may paningin at sumisira ng mga salita ng mga banal. Hindi ka dapat yung tumanggap ng suhol. Pagka nagkasala, parusahan mo, ganon. Kasi bawal sa Diyos yun yung sa Diyos kasi yung batas ng Diyos, pagka nagkasala ka, ang ganti sa iyo ng Diyos, masama rin. Ganun po yung pinarurusahan, yung gumagawa ng masama, yung nagkamali. According the Holy Scripture, yun po. Gaya sa aral ng gobyerno, di ba? Pagka gumawa ng mabuti, pararangalan nila. Pag gumawa ng masama, parurusahan nila. Kasi yung gobyerno natin sa Diyos din yun. Kailangan matuwid yung paghatol. Ito pa, basahin ko muna sa inyo rito yung sa may batas ng gobyerno. Ang pinarurusahan dito sa batas ng pamahalaan, sa ating mga gobyerno, yung gumagawa ng masama, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Pero pag mabuting ginawa, hindi mo pwedeng parusahan yun. Kailangan, pararangalan mo pa siya, ganun. Di ba, pagka meron nanalo dyan sa mga Olympic, di ba, inaanuan nila, pinararangalan nila, binibigyan pa nila ng pera. Pagka naman gumawa ng masama, yun po yung pinarurusahan ng government, ng batas, ganun po. Yung kasi sabi ng banal na kasulatan ganun din po yung Diyos. Pagka yung gumawa ka ng masama, hindi ka sumunod sa utos, doon ka sa impyerno, ganun po yung Diyos. Ganun po yung batas ng banal na kasulatan. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Kasi pinarurusahan dito
gumagawa ng masama eh. Oh. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 13:1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Ayun o. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. O yun o, lahat ng kapangyarihan niya sa pamahalaan sa Diyos po yun. Di ba? Sabi rito. At ang mga kapangyarihan niya, oy, hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanyang sarili. O yun o. Sapagkat ang pinuno ay hindi kilabot ng gawang mabuti, kundi ng masama. Ayun o, yung masama, yung gumawa ng masama, yun po yung pinarurusahan. At ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Ayun o, pag gumawa ng mabuti, o papupurihan naman yun ng gobyerno. O gaya di ba pag nanalo sa boxing, o kaya kung anong ng Olympic dyan, pinararangalan ng government, di ba? O patuloy ko po. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, ikagagaling mo. Datapwat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, sa tagapagiganti sa ikagagalit. O yun o, sa gumagawa ng masama. O yun po yung pinarurusahan dapat ng ating gobyerno, yung gumagawa ng masama. According to the Holy Scripture. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. O pagka nagkasala, o yun po yung pinarurusahan. Yun po yung may kaso. Ganun, yung gumagawa ng masama. O. Pero pag mabuti, wala. Hindi po yun. Pag papatayin nga yung mabuti, di ba? Sabi ng Diyos, ang matuwid at ang mabuti, huwag mong papatayin. Sapagkat hindi ko patotohanan ang masama. O pag masama, nagkasala, para saan yung gano'n, may kaso po yun. O ito, basahin ko pong muli sa inyo. Dito po sa Roma 13:4. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, sa ikagagaling mo. Dapat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa tagapagiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. O yun o, yung nasa gobyerno natin o, pag gumawa ng masama, parurusahan yung mga nagkasala. Yun po yung sabi po ng banal na kasulatan. Kasi ganun din po yung hatol ng Diyos. Pag in the last judgment, pag gumawa ka ng masama, parurusahan ka rin, tapos doon ka sa impyerno. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po. Dito po sa Kolosas 3:25. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama. O yun o, na kanyang ginawa. At walang itinatanging mga tao. Walang itinatanging mga tao ang Diyos eh. O pagka gumawa ka ng masama, tatanggap ka rin ng masama sa kaparusahan doon sa impyerno. Pag gumawa ka ng masama, sabi ng Diyos dito, sa Colossus 3:25. Wala siyang itinatanging tao. Kasi yung batas, yun po yung whole of duty of man. Keep your command. Fear the Lord, keep your command. This is whole of duty of man. Yun po, yung pagka natupad mo yung utos ng Diyos na yon, yun, maliligtas ka, ganun po. Maliligtas ka dun sa binigay ng Diyos. Ito ang nakita at narinig, di ba sabi ron? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun o. Gaya ni Pablo, di ba? Hindi mahalaga sa kanyang buhay, maganap niya lamang ang kanyang katungkulan. O yun o. Pag naganap mo yung katungkulan na yun sa Diyos, ikaw po yung maliligtas, ganun po yun. Ikaw po yung maliligtas. Isa ka sa maliligtas pag naganap po yung keep of commandment of God is whole of duty of man, sabi ron. Kasi yun ang buong katungkulan ng tao. Ganun po. Ganun po yung batas ng Diyos. Pag naganap po yung utos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan,
Your inheritance is everlasting life and the kingdom of God. Ganun po. O ganun po yung paggawa ng batas, yung pag nagkasala, o parurusahan mo, o hindi ka tatanggap ng suhol, o wala kang kikilingan, ganun po yung utos ng Diyos. Pag gumawa ng masama, o ganun, wala kang kikilingan. Hindi mo papatayin yung matuwid at saka yung mabuti kasi ayun ang tama sa Diyos eh. Ganon. Ito, basahin ko sa inyong muli, no? Kasi hindi ka tatanggap ng suhol, ganon, ng mga piyansa-piyansa. Ito, sabi po ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Exodo 23:6, huwag mong sisirain ang katulan ng iyong duka. O yun, no? Pagka may katwiran yung duka, hindi naman gumawa ng masama, o diba? O, hatulan mo sa kanyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay wag mong papatayin. Wag mong papatayin daw yung matuwid kung walang kasalanan, no? O di ba, yung walang sala, sapagkat hindi ko patotohanan ng masama. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa may paningin at sumisira sa mga salita ng mga banal. O yun po yung batas. Ganun po yung paggawa, ganun po yung batas, yung pinarurusahan, yung mga nagkasala, ganun po yung batas ng Diyos. O ganun. At saka yung paggawa ng batas, more than 3 person, but known to God, o witness the God. Ganun po yung paggawa ng batas. Ang paggawa po ng batas, no, yung nakakaalam ng utos, ng law, tapos sigit sa 3 o marai pa, tapos ang saksi yung Diyos. Ganun po yung paggawa ng batas, ayon po dito sa Biblia. Mamaya po, babasahin ko sa inyo. Kailangan yung gagawin mong batas, mabuti at matuwid. Ganun po ba? O halimbawa, magpapanukala ka, gagawa ka ng batas, o libre na yung mga gamot ng ng mga Pilipinong mahirap, o libre na yung ospital, o gano'n. O libre na rin yung kanilang mga kabaong, yung mga palibing, o di ba? O di ba, matutuwa sa iyo yung tao doon, yung gumawa ka ng batas na gano'n. O gano'n, gano'n po yung paggawa ng batas kung magpapanukala ka. O gano'n po, kasi ito, gagawin mo yung mabuti, matuwid sa Panginoon, yung ganun po. Kasi ang witness sa paggawa ng batas yung Diyos eh. Ang paggawa po kasi ng batas, ano po yan? Tipanan yan, sumpaan, o yun, reconciliation, ang paggawa po ng batas. Treaty, yung kasunduan po yung paggawa ng batas. Yung kasunduan sa isang bagay na mabuti at matuwid. Sumpaan po yon, covenant. Gaya po yung sa batas ng Diyos, covenant po yun, yung tipanan. Yung taking you and the God, ganun po. Sumpaan po sa Diyos yun, yung covenant. Yun po yung batas. Yung batas po ng Diyos, yun po yung ating covenant. Kasi yung makikipagtipan ka sa Diyos, o dapat meron ding propeta na tagapagturo na susunod ka, kasi sumpaan sa Diyos yun eh. O taking God in you, ganun po. Susunod ka sa utos ng Diyos, di mo alam yung batas, hindi ka naman tinuruan ng propeta. Kaya tuturuan ka ng propeta para malaman mo kung anong gagawin mo. O yun, meron pong propetang magturo sa iyo kasi susumpaan yun sa Diyos eh, at sa tao. Covenant is the taking people and the God. Kung treaty po yun, is a treaty. Kung kasunduan po sa Diyos yun, ganun po yung batas ng Diyos. So, pag nagawa mo yung nakipagkasundo ka sa Diyos, o nakipagtipan ka, o yun, nasunod mo, ikaw yung maliligtas. Gaya ni Pablo, yung nakipagkasundo siya sa Diyos, o hindi nga mahalaga sa kanyang buhay maganap lamang niya ang kanyang katungkulan. Kasi yung
utos ng Diyos, wala pong atrasan yan. Pagka yung nakipagtipan ka sa Diyos, wala pong atrasan. Pagka yung umatras ka, o ibibigay ka ng Diyos sa diablo, ganun po yun. Ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. O di ba may mga umurong sa pananampalataya gaya ni si James at saka si Hambres, di ba? Nagsilaban kay Moises, o di ba? Ibinigay ng Diyos kay Satanas. O ganun po yun. Kailangan yung pag nakipagtipan ka sa Diyos, kasi yung tipanan, sumpaan po yun. Ano, the God and the you and the people, ganun. Pag natupad mo, yung utos ng Diyos, isa ka po sa maliligtas, ganun po yun. Ito po sabi ng Diyos, sa may kailangan yung paggawa ng batas, mabuti at matuwid, yun po. Tapos yung nakakaalam ng law, yun po sila yung yung dapat na witness to the give the signature. Meron mga kasulatan, yun po yung mga paggawa ng batas. Gaya sa mga di ba, may mga kasulatan yan sila. Ito po sabi ng Diyos dito sa may Deuteronomio 6:18. At yung gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon. Yung mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon, yun po yung gagawin mong batas. Ganun. Kasi merong gumawa ng batas dito sa Biblia, hindi matuwid para lamang ipahamak si Daniel, di ba? O gumawa sila ng batas. Kasi dito, ang batas po ng Biblia, kumpleto na po yan sa pagpapautang ng pera. Sa bangko, kumpleto po itong batas ng banal na kasulatan humiram ka ng gamit, nandito rin yung batas. Kumpleto po ang batas ng Diyos Kaya, therefore, is a made man the law is discard of God in the last judgment of our Lord Jesus Christ. In the judge, the God, discard this, the law is a made man. Hindi po ng Diyos yan. Ang talagang batas yung holy book from the Lord. Yun po. Kompleto po kasi sa batas tong tong Biblia. Di ba yung pag magnakaw ka sa batas ng tao, bawal. Dito sa Biblia, meron din. Ano po yun Derive lang po yun sa Biblia, yung batas ng tao. Kopya lang po yun. Copy about the holy book, the made man of the law. Ganun. Bagamat some of the law, the made man, hindi naman perfect yun. Hindi po yun gagamitin ng Diyos on the Lord judgment. Kasi dito, meron pong gumawa ng batas dito para lang mapahamak ang tao, si Daniel. Pero hindi po sa command ng God yun, Gumawa lang kasi sila rito ng batas, Ganun po yung paggawa ng law, yung merong pumipirma, may witness, tapos pipirma ng hari, ng presidente, ganun po. Kailangan mabuti at matuwid. Pero merong gumagawa ng batas, di ba? Hindi naman din mabuti at matuwid. Mga palpak din yung mga batas ng ibang ginagawa. Kasi gaya nito, palpak din yung batas ditong ginawa nila, Dito po kasi may gumawa rin ng batas dito sa Biblia, Para lamang maipahamak yung tao. Yun po, mali pong batas yun. Gagawa ka ng batas para maipahamak mo yung tao. Mali po yun. Gaya rito kay Daniel, kasi si Daniel, mabuti naman yung ginagawa. Nananalangin siya sa Diyos. Tapos isinumbong, gumawa sila ng batas para maipahamak si Propeta Daniel. Ito sabi ng banal na kasulatan, Dito po sa Daniel 6:5. Kasi si Daniel dito kasi kinalulugdan ng Diyos to si Daniel. Kasi matalino si Daniel. Parang naiinggit sila rito sa kay Daniel yung mga kasama niya Kaya gumawa sila ng panukalang batas dito para
ipahamak si Daniel eh, oh. O kaya yun, may mga palpa kasing gumagawa ng batas eh. Para lamang ipahamak ang tao, gano'n. Mali po yun. Hindi po kalulugdan ng Diyos yung gano'n. Sabi nga ng Diyos eh, wag mong papatay ng mabuti at matuwid, di ba? Sapagkat hindi ko patotohanan ang masama. O, di ba sabi ng Diyos? Ito po, gumawa sila ng batas dito, oh. Parang nainggit sila kay Daniel. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Medyo mahaba kasi ito eh, no? Umpisahan ko para maintindihan nyo, no? Itong ginawa nilang batas dito. Dito po sa Daniel 6:1. Ninigaling ni Dario na maglagay sa karya ng 100 at 20 sa prata. Sa prapa na doon sa buong karian. At sa kanya lalong pangulo na si Daniel ay isa sa upang ang mga satrapang ito ay magbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban na magkagay ang Daniel na ito ay nagtangi sa mga pangulo, sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya at iniisip ng hari na ilagay siya sa buong karian. Nagmagkagayon ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng may sumbong laban kay Daniel tungkol sa karian. Ngunit hindi sila nakasumpong ng anumang kadahilanan ni kakulangan man. Palibas ay tapat siya, walang anumang kamalian ni kakulangan nasumpungan sa kanya. Wala siyang matuwid kasi si Daniel eh, kaya wala silang nasumpungan na kamalian kay Daniel eh. Parang kinaingitan nila si Daniel dito. Kaya gumawa sila rito ng panukalang batas para ipahamak si Daniel. Pero hindi po tama yung ganon. Itinuturo ko lang po sa inyo kasi mali itong ginawa nilang itong panukalang batas na ito eh. Patuloy ko po. Na magkagayon, sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo nakakasumpong ng anumang may sumbong laban sa Daniel na ito. Di ba sa tayo nakakasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautusan ng Diyos na magkagayon ang mga pangulo ng mga satrapang ito ay nagpisan sa hari at nagsabi sang ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng karian, ng mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa karian at upang maglagda ng isang pasya na maigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o sa tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, hari, ay hagis sa yungib ng mga leon. Gumawa sila ng parang batas dito, gumawa sila tapos pinirma ng hari, di ba? Ngayon nga, hari, patibayin mo ang pasya at dagdaan mo ang iyong pangalan ang kasulatan upang wag mabago ayon sa kautusang ng mga taga-Media at taga-Persya na hindi mababago. Kaya ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan sa pangalan ng Haring Dario. Gumawa sila ng batas dito, yung mga satrapa para ipahamak si Daniel. Mali yung ginawa nilang batas dun Ganun po yung paggawa ng batas, yung pinagpupulungan, tapos pinapipirmahan sa hari, ganun po. Pero itong ginawa nilang batas na to, mali ito. Hindi, si Daniel ay alam ng Diyos, matuwid si Daniel, para ipahamak ng mga satrapang to, niligtas si Daniel sa, sa yungib ng leon. Kasi gumawa sila ng batas dito, ayon sa batas ng Media, ng Persya, mali po yun kasi hindi po sa Diyos yun Yung paggawa po kasi ng batas, kailangan witness about God. Ganun po. Yung more than 3 person, ganun. Kailangan yung alam yung mga law of God. Alam yung batas. Ganun po. Yung paggawa ng batas. Ito, mahaba-haba po kasi ito, tong anong to. Tong kwentong to, tong aral na to. Yun po,